Alam niyo ba na may mga salita na hindi ka tanggap-tanggap sa Facebook? Ito ay wag na wag mong banggitin man lang sa iyong caption at sa comment section. Kadalasan ang mga salitang ito ay nagkaroon ng kaibahan na kahulugan sa ibang languages o sa ibang bansa. Sa atin ay maganda ang kanyang kahulugan, kasiya-siya. Ngunit if you're going to translate or you're going to look for the meaning of this on other countries, other tribes, on other languages, ay hindi naging mabuti ang kanyang kahulugan. Kaya wag na wag mong gamitin ang mga ito dahil talagang pwedeng hindi lang restriction, pwedeng magkaroon ng suspension ang iyong account, maging profile man or page. At pasalamat lang ako dahil hindi ako nagkaroon ng ganito na mga violation. Kaya usually kapag nag-post ako na nasa beach ako, dahil alam mo naman yung attire natin, at kadalasan lalo na yung mga nagsimula pa lang sa Facebook, mga siguro isang buwan pa lang, hindi nila alam na bawal ito kay Facebook ang mga words na ganito. Karaniwan ito yung unang word na inarawan natin sa sabi natin na isang magandang babae na may maganda na katawan pa rin. Ito ay na unang salita, hindi ko pwede siyang bagitin dahil ako ay magkaroon ng restriction violation dito. So una, nagsimula ito sa S at nagtatapos sa Y. Meron na kayong ideya kung ano ang salitang ito. Wag na wag nyo yang gamitin kahit pa sa pag-comment nyo sa post ko at sa ibang mga tao dahil automatically delete ko yan. Okay? Alam nyo ng word na yan. Ikalawa, ito ay masarap na pagkain na karaniwan ay ginagawa natin na ito or niluluto or kinakain sa almusal. Alam niyo po ano ito? Nagsimula ito sa P at nagtatapos sa O. 4 na titik. Ganon din yung una kong word kanina. 4 na titik yun. Alam niyo na ba kung ano yan? May iba't ibang kulay yan. Usually ito ay kulay puti. Ang iba naman mayroong may kulay purple, may kulay pink, o kung ano-ano pa ang nilagay ng iba dyan sa pagluluto. Kaya never mention that sa iyong video o kahit man lang sa iyong picture post, sa iyong text post. Ikatatlo na salita. Salitang ito ay karaniwan na ginagamit kapag mayroon tayong isang kakilala na dati ay hindi naman masyadong ang katawan niya hindi naman masyadong masabi natin na talagang malawak. Sa ngayon ay bigla na lang siya nagkaroon ng ganito. Bawal pala ito kay Facebook. So, huwag mong banggitin ang salitang ito. Nagsimula sa M, nagtatapos sa letter A, as in avocado. Mayroon siyang 6 na titik. May ideya ka na ba? Kaya wag mong i-comment yan sa aking comment section o wag mo rin gamitin sa iyong post. Pang-4 na salita. Bawal ito pa rin kay Facebook. Ito ay ang salitang na sa atin, usually in Ilonggo, we use this word na ibig sabihin ay you are somewhat confused. Parang mayroon kang confusion, hindi mo alam anong gagawin mo. O usually ginagamit din ito ng mga learners na if they're having a problem solving like solving math problem, they will be having that reaction na nagkaroon sila ng ganito. This is having a different meaning in other language. Ano ito?
Ito ay nagsimula sa N, nagtatapos sa G. Okay, ilang titik? Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na words na iba ang kanyang kahulugan sa ibang languages. Next, ang word na ito ay ginagamit usually kapag mayroong dalawang tao na hindi nagkaroon ng pagkaunawaan at magresulta sila sa ganito. Anything that is harmful or there is an injury to a person is strictly prohibited in Facebook. Ano ang salitang ito? Okay, nagsimula naman ito sa S at nagtatapos sa letter N. Bilangin natin ilang titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Yun na muna ang mga halimbawa ko. Marami pa na mga salita na wag mong gamitin sa iyong text post, picture post, sa iyong reels, sa iyong stories, sa iyong caption, at sa comment section. Bawal talaga yan. Kung mayroon kayong natukuha or natutunan na karanasan, ay maaari lang ibahagi ang aking video na ito dahil ang karanasan ko ay maaring maging karanasan mo na rin. I am your teacher vlogger, teacher na, vlogger pa, retired master teacher 1, live and alive, alert, awake, here in Davao City, life is here. Mabuhay, magandang buhay, mabuting tao. Mabuhay, mabuting tao, magandang buhay. Long live, good person, good life. Long live, good life, good person. Thank you for watching. Until my next vlog.